Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa tinatawag na Seven Knights na nagtataglay ng kapangyarihan mula sa mga ancient heroes. Isang araw ay tumungo sa isang nayon ang dalawang successor at miyembro ng student council ng Grand Seed Academy na sila Faria at Ellen. Ito ay para iligtas ang nayon mula sa mga umatake ng mga halimaw na tinatawag na Physes at nagbabakasakali na may successor din dito katulad sa kanila. Ngunit wala na silang naabutan pang buhay sa nayon na ito at nagpasya silang tumungo sa susunod na nayon. Habang nasa daan ay natanaw ni Ellen ang nayon ng Ollie na nasusunog at nakita din nila dito ang mga Physes. Alam nilang dito nakatira ang bagong estudyante ng Grand Seed na nagngangalang Nemo. Habang nagtatago si Nemo mula sa mga Physes ay napansin niya ang pagdami ng mga ito tuwing may nabibiktima sila. Nagpalipat-lipat siya ng gusali para maiwasan ang mga Physes ngunit ilang oras ang makalipas ay nagawa siyang mapalibutan ng mga ito. Sakto namang dumating dito sila Faria at nang makita ni Faria na napapalibutan si Nemo ng mga Physes ay inatake niya kaagad ang mga ito gamit ang kanyang Blue Lightning. Habang nilalabanan niya ang mga ito ay napansin niyang hindi sapat ang mahikalang para talunin ang mga ito. Dahil dito ay ginamit niya ang succession dahilan para magtaglay siya ng kapangyarihan ng hero na si Eunomia. Ginamit niya ang mas pinalakas na Blue Lightning at katapos ay walang kahirap-hirap na tinalo ang iba pang Physes. Nang maubos ni Faria ang mga Physes na malapit sa kanila ay dali-dali namang umalis ng nayon ang iba sa mga ito. Kinagabihan habang pabalik na sila ng Grand Seed kasama si Nemo ay nagkwentuhan sila tungkol sa pagdating ng mga pinakaunang heroes at isa dito ay si Eunomia. Pinili ng Diyosa na si Sir As ang mga heroes para protektahan ang mundo nung muntikan na itong wasakin ng evil god na si Nestra. At ang mga taong nagtataglay ng kapangyarihan ng mga heroes na ito ay siyang mga successors nila. Bigla silang inatake ng isang Physes na nagawang pabagsakin ang sinasakyan nila. Tumilapon silang lahat palabas at nang magkamalay si Nemo ay kaagad nitong nilapitan si Faria. Nakita nila na papalapit na sa kanila ang halimaw kaya pinilit ni Faria na tumayo. Pagka-atake nito sa kanila ay sinangga ito ni Faria at sinundan niya ito ng atake. Ngunit nag-regenerate lang ito at inatake sila kaya napurohan si Nemo. Lumikha si Faria ng isang barrier para pansamantalang pigilan ang atake ng Physes. Gusto ni Faria na paalisin sila Nemo at Ellen habang pinipigilan niya ang Physes. Ngunit hindi sang-ayon si Nemo sa desisyon ni Faria at dito na may biglang may lumitaw na card sa harapan niya. Nang hawakan ito ni Nemo ay napunta siya sa ibang lugar at narinig niya dito ang boses ng isang babae at ito pala ay ang Diyosa na si Sir As. Tinanong siya nito kung ano ang mahihiling niya kaya sinabi niya kaagad na gusto niya ng sapat na kapangyarihan para hindi niya na kailangan pang iwan si Faria. Ngunit dahil may kabayaran nito ay wala siyang maisip kundi ialay ang kanyang buhay. Dahil kinilala ng Diyosa ang katapangan niya ay dito na nagpakita sa kanya ang isang hero. Ginamit ng Physes ang train para ibato sa barrier at nang matatamaan na nito si Faria ay mabilis itong hiniwan ni Nemo gamit ang kapangyarihan na nakuha niya mula sa hero. Dahil maliit na parte lang ang nabago sa katawan ni Nemo ay naisip kaagad ni Faria na hindi pa kompleto ang contract ni Nemo sa hero niya. Ngunit ayon kay Eunomia ay hindi dapat mabahala si Faria dahil naniniwala ito sa kakayahan ni Nemo. Pagka-atake ni Nemo ay nagpalabas ng dalawang malilit na halimaw ang Physes na kaagad niligpit ni Nemo. Namangha si Faria na ganito kalakas si Nemo kahit hindi pa kompleto ang succession. Kinuha ni Nemo ang sandata ni Faria at nang maibalik ito kay Faria ay dito na nila pinagtulungan ang Physes. Pagka-atake ni Nemo sa mata ng Physes ay sinundan kaagad ito ni Faria kaya tuluyan na nilang natalo ang Physes. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na din sila sa Grand Seed Academy at namangha dito si Nemo. Habang papasok sila sa eskwelahan ay dumating dito si June na isa din sa Seven Knights. Siya ang successor ng hero na si Spike at dala nito ang isang Dragon Physes na natalo nito. Ipinatawag ni Faria ang ibang miyembro ng Seven Knights na siya ding mga miyembro ng Student Council. Kasama si Joe ay nandito din sila Garrett, Shirley at Gilden. Ilang sandali lang ay dumating na dito sila Faria at ipinakilala nito si Nemo bilang bagong miyembro ng Seven Knights. Nagulat silang lahat sa sinabi ni Faria at akala nila ay nagbibiro lang ito. Kaagad itong tinutulan ni Shirley dahil bagong estudyante lang si Nemo at wala pang karanasan sa pakikipaglaban. Dito na sinabi ni Faria na nagawa ni Nemo na mabuo ang contract sa isang hero kahit unang sabak pa lang umano nito sa pakikipaglaban. Nagulat naman dito ang apat dahil sa pagkakaalam nila ay kailangan pa ng matinding pagsasanay bago maging isang successor. Natanong ni Garrett si Nemo kung sinong hero ang kasama niya ngunit hindi ito masagot ni Nemo dahil hindi pa malinaw sa kanya ang lahat. Inatasan naman ni Faria si June na ipasyal si Nemo sa buong eskwelahan.
Habang nag-iikot-ikot na sila sa eskwelahan ay napadaan sila sa estatwa ng isa sa unang hero. Nabanggit ni Ju na handa siyang itaya ang kanyang buhay para maprotektahan ang mundo. Biglang dumating dito si Sephitia na isang librarian sa academy at alam na din nito ang kwento paano naging successor si Nemo. Sinabi nito kay Nemo ang natural na paraan paano nagiging successor ngunit may iba din na nakakamit ito dahil sa gabay ng tadhana lamang na katulad ng nangyari kay Nemo. Pagsapit ng hapon ay inihatid si Nemo ni Ju sa dorm na tutuluyan nito. Dito lang niya nalaman na kasama niya pala dito sila Faria at Ellen. Kinabukasan matapos ang kanyang klase ay nakasalubong niya sa daan si Garent. Nakiusap ito sa kanya na dalhin sa Alchemy Research Institute ang elf medicine dahil hindi umano ito komportable dito. Kagad namang pumayag dito si Nemo at mabilis na umalis. Pagkadating niya dito ay nakilala niya si Claire na siyang tumanggap ng ipinadala ni Gareth. Nandito din pala si Ju at ilang sandali lang ay nakaramdam sila ng pagsabog. Pagkalabas nila ay nakita nila ang Physis Dragon na nakawala na mula sa pagkakakulong sa ice na nilagay ni Ju. Nang makita nila sila sa Sephitia ay kaagad na nag-transform si Ju at inatake ang dragon. Katapos ay inatasan nito si Nemo na dalhin sila sa Sephitia sa ligtas na lugar. Muling nilabanan ni Ju ang dragon at nang magawa niyang mahati ang ulo nito ay nagulat siya na muli itong bumangon. Nagpalitan sila ng atake at ilang sandali lang ay bumalik dito si Nemo. Dahil nararamdaman na ni Ju na mas lumakas pa ang dragon ay inutusan nito si Nemo na puntahan sila Faria para humingi ng tulong dito habang pinipigilan niya ang dragon. Ngunit hindi ito sinunod ni Nemo dahil ayaw nitong iwan si Ju at sa halip ay kinuha nito ang punyal. Ginamit niya ang succession at pinunterya ang core ng dragon. Katapos ay nagawa niya itong magapos at dali-dali niyang pinaatake si Ju sa core ng dragon. Dahil nahihirapan si Nemo na pigilan ng dragon ay muling nagparamdam sa kanya ang hero niya at dito na din nakumpleto ang contract nilang dalawa. Nakita nila Ju at Spike ang core ng dragon kaya pinunterya kaagad ito ni Ju dahilan para matalo na nila ito. Nilapitan ni Ju si Nemo at naikwento nito ang araw ng salakayin ng mga Physis ang kanilang lugar. Isang successor din ang kanyang ama na nasawi habang pinoprotektahan ang buong syudad. Ito ang dahilan kaya gusto niyang maging malakas katulad ng kanyang ama at protektahan ang mga tao. Kinausap naman ni Shirley si Faria tungkol kay Nemo dahil parang wala pa itong kamuwag-muwang at mahina. Ngunit ayon kay Faria ay natatakot siya para kay Nemo at ito ang dahilan kaya isinama niya ito sa dorm para mamatyagan niya ito. Natatakot siya na baka lamunin si Nemo ng kapangyarihan nito. Kinagabihan ay nagsagawa sila ng pagpupulong para pag-usapan ang mga Physis na nakaligtas nung labanan sa Bergot Volcano. Ayon kay Gareth ay muli itong nagsama-sama at siguradong naghahanda na din para umatake muli. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong at habang pauwi na sila ay nabanggit ni Gareth ang ginawa ni Nemo nung labanan nila ni Ju ang dragon. Inasar naman ni Ju si Gilden na baka umano maunahan pa ito ni Nemo kung hindi ito magsanay ng mabuti. Isang araw ay nanaginip si Nemo na nasa library siya at nasusunog ito. Nakita niya dito ang hero niya na parang may gustong ipahiwatig sa kanya. Nang magising siya ay kinatok siya ni Faria at pagkabukas niya ng pinto ay pinaghanda siya dahil may misyon umano sila. Habang nasa airship na sila ay dito na ipinaliwanag ni Faria sa lahat ang sitwasyon at ang kanilang misyon dito. Ito ay tulungan ng Imperial Academy Elite dahil sinalakay sila ng mga Physis habang nasa expedition ang mga ito. Nakita naman ng mga taga-Imperial Academy ang pag-atake ng mga Physis sa Silver Hourglass. Nang makarating sila Faria sa lugar ay mabilis silang bumaba at nag-transform. Habang kinakalaban nila Faria at ng iba ang mga halimaw ay naatasan naman si Ellen na pagalingin ang mga sugatan. Walang kahirap-hirap na nililigpit ni Gareth ang mga nakakaharap nitong mga Physis at kahit si Shirley ay gayon din. Matapos maubos ni Gilden ang mga Physis sa kinaroroonan nito ay nagpakita dito ang mas malaking Physis. Kahit alam ng hero ni Gilden na si Jabe na paubos na ang magical power ni Gilden ay pinilit pa din ni Gilden na atikihin ito. Nagawa niyang maputol ang ulo nito ngunit may biglang tumubo dito at kaagad siyang inatake. Nagawa ng halimaw na madakip siya at buti na lang ay dumating dito sila Nemo at Ju at nailigtas siya ng mga ito. Matapos magapos ni Nemo ang halimaw ay kaagad itong inatake ni Ju at natalo na nila ito. Ilang sandali lang ay tuluyan na nilang naubos ang mga halimaw na nandito. Nang makabalik sila sa Grand Seed Academy ay kaagad na nagsanay si Gilden para magpalakas. Nakukonsensya naman si Ju sa sinabi nito kay Gilden nung isang gabi. Dito na din nabanggit nito kay Nemo na isang prinsipe si Gilden ng isang bansa. Dahil dito ay lahat ng mamamayan ng kanilang bansa ay minamatyagan siya kaya nagiging desperado na din umano ito. Habang nasa kalagitnaan si Gilden ng pagsasanay ay bigla itong nag-transform ngunit nararamdaman nito ang kakaiba sa kanyang katawan.
Ilang sandali lang ay biglang nakaramdam ng lindol sila Nemo at Ju. Nagbigay naman ng report si Faria sa chairman ng academy tungkol sa kanilang ginawang operasyon. Napag-usapan din nila ang tungkol sa nabasag na silver hourglass at naisingit din sa usapan ang ginagawang pagmamatsyag ni Faria kay Nemo. Nang makarating sila Nemo at Ju sa kinaroroonan ni Gilden ay nandito na si Garrett at may nilalabanan na halimaw. Nagulat sila Nemo na si Gilden pala ito at ayon kay Ju ay isa itong possession. Ayon naman kay Garrett ay dahil ito sa pagpapalabas ng sobrang kapangyarihan ng hero na hindi nila nakakayanin. Dahil dito ay naiiwan silang bukas at madaling mapasok ng kasamaan. Balak sana ni Garrett na iligpit na ang halimaw na ito ngunit hinarangan siya ni Nemo dahil siguradong may dadamay dito si Gilden. Biglang inatake ng halimaw si Nemo at sinabi ni Ju na ililigtas niya si Gilden kung makakaya niya. Habang sa loob ng pag-iisip ni Gilden ay paulit-ulit nitong naririnig ang paghingi ng tulong sa kanya ng kanyang mga nasasakupan. Matapos magapos ni Nemo ang halimaw ay balak sana itong ikulong ni Ju sa ice ngunit natunaw lang ito kaagad. Dito na nagawang makapagsalita ni Gilden at gusto nitong iligpit na lang siya nila Ju ngunit kaagad itong tinutulan ni Nemo. Nakausap ni Gilden si Jabe at dahil sa mga sinabi nito sa kanya ay nagpasya siya na hindi sumuko. Dahil dito ay pinagtulungan nilang atikihin ang halimaw at nagawa ni Nemo na matanggal dito si Gilden. Natatano naman nila Faria at ng iba ang liwanag mula sa kinaroroonan nila Nemo. Dahil sa sobrang lakas na nawala kay Gilden at Nemo ay pareho silang nawala ng malay. Nang magising si Nemo ay nasa tabi niya si Faria na siyang nag-alaga sa kanya. Ayon dito na isang buong araw na umano siyang natutulog. Nang maalala niya ang mga nangyari ay kaagad niyang tinanong ang kalagayan ni Gilden na ayon kay Faria ay okay na ito. Habang sa silid ni Gilden ay nandito naman sila Ju at Garrett. Tinanong muli ni Garrett si Gilden kung hindi ba talaga nito naaalala ang mga nangyari bago ito lamunan ng kasamaan. Dahil sigurado si Gilden na wala itong maalala na iba ay may hinala si Garrett na may kinalaman dito ang isang Physis. Dito na din nila napag-usapan ang biglaang pagkagising ng dragon na dinala ni Ju at lahat ng ito ay nangyari sa loob ng academy. Nagpasya naman si Faria na alagaan muna si Nemo habang nagpapagaling pa ito. Isang araw ay dumating dito si Ellen para sabihan si Faria na kailangan na umano nitong gawin ang mga gawain sa Student Council Office. Nang makaalis si Faria ay napag-usapan naman nila Ellen at Nemo si Faria. Dito lang nalaman ni Nemo na ancestor pala ni Faria ang hero na si Eunomia. Ito ang dahilan kaya mula kabata ay nagsanay na si Faria para maging isa sa Seven Knights successor. Gusto umano ni Faria na gamitin ang kapangyarihan niya para protektahan ang iba. Kinagabihan ay binisita muli siya ni Faria at kasama na nito sila Ju, Garrett at Gilden. Natanong muli siya ni Garrett kung nakakausap na ba niya ang kanyang hero. At ayon naman kay Nemo ay naririnig lang niya na nagsasalita ito. Dahil hindi din alam ni Nemo ang pangalan ng hero niya ay naisip na ni Garrett na hindi na ito normal. Iminungkahi ni Ju kay Nemo na kausapin umano nito si Sephitia dahil baka may alam ito. Dumating dito si Shirley na parang mainit ang ulo at katapos iabot kay Faria ang isang sobra ay lumabas din ito kaagad. Narinig niya pala ang sinabi ni Nemo na hindi pa nito nakakausap ang hero nito kaya napapaisip na din siya na may kakaiba kay Nemo. Isang araw ay nagpasya si Nemo na pumunta sa library para tanungin si Sephitia tungkol sa hero niya. Ngunit kahit anong paghahanap nila sa buong library ay wala silang mahanap na kasagutan sa tanong ni Nemo. Kahit na ang pagkakaalam ni Sephitia ay nasa aklatan na ito lahat ng impormasyon tungkol sa mga heroes. Pero nangako si Sephitia na iimbestigahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Nagkaroon na naman ng insidente sa loob ng eskwelahan at ang biktima ay miyembro ng disciplinary committee. Dahil sa kagat sa leeg nito ay naisip kaagad ni Faria na isa itong vampira. Bilang chairwoman ng disciplinary committee ay nangako si Shirley na dadakpin nito ang salarin. Nagpresenta naman si Nemo na tutulong sa disciplinary committee sa paghahanap. Nag-umpisa kaagad sila sa pag-iimbestiga at dito na din tinanong ni Shirley si Nemo kung may tinatago ba umano ito sa kanila. Ito ay dahil nakakapanghinala si Nemo na wala itong ideya sa Grand Seed Academy at sa Seven Knights. Walang maisagot dito si Nemo kaya sinabi na lang ni Shirley na hindi umano ito importante sa ngayon hanggat nasa mabuting panig si Nemo. Kinagabihan ay pumunta si Nemo sa Research Institute para humiram kay Claire ng libro na may impormasyon sa mga vampira. Dumating din dito ang isang miyembro ng disciplinary committee na si Mina kaya nagsabay na sila pauwi. Nabanggit ni Mina kay Nemo ang kumakalat na balita na si Shirley umano ang pinaghihinalaan ng iba na vampira sa eskwelahan. Ito ay dahil si Shirley umano ang huling nakasama ng biktima bago ito mawala ng malay. Humingi ng pabor si Mina kay Nemo kung pwede ba siyang masamahan nito na imbestigahan ang kagubatan.
Habang naglalakad na sila sa kagubatan ay nagulat sila nang makita nila dito si Shirley na sinisipsip ang dugo ni Ellen. Naapakan ni Mina ang kahoy kaya narinig ito nila Shirley at dali-dali umaksyon si Shirley. Nang makita nito sila Nemo at Mina ay umalis ito kaagad. Nagpa siya si Nemo na sundan si Shirley at habang papalayo si Shirley ay nakausap nito ang hero niya na si Rachel. Nang maabutan ni Nemo si Shirley ay nagpa siya si Shirley na labanan si Nemo ngunit hindi gumaganti si Nemo sa mga atake ni Shirley. Naikwento ni Shirley ang masalimuot na nakaraan nito at ng kanilang lahi. Ito ang dahilan kaya ayaw niyang malaman ng iba na isa siyang vampira dahil kakatakutan lang umano siya. Naniniwala naman si Nemo na hindi lahat ay natatakot sa mga vampira at isa ng halimbawa dito si Ellen. Babalikan na sana nila sila Mina at Ellen nang makita nila sa taas si Ellen hawak-hawak na ng mga vices. Sinundan nila ito at nang makarating sila sa abandonadong gusali ay nagpakita sa kanila si Mina at nakita din nila si Ellen. Dito lang nila nalaman na isa din pala itong vampira kagaya kay Shirley at siya ding umatake sa mga biktima. Nalaman din nila nakakampi na ito ng mga vices at ilang sandali lang ay nagpalabas ito ng mga vices ngunit mabilis lang itong natalo nila Nemo at Shirley. Biglang inatake ni Mina si Shirley at sa bilis nito ay hindi na ito naiwasan pa ni Shirley. Nilabanan naman ni Nemo si Mina hanggang sa magawa ni Nemo na maputol ang isang kamay ni Mina. Ngunit tumubo lang ito ulit at inatake kaagad si Nemo. Pagkabangon ni Shirley ay sila naman ang naglaban ni Mina at ginamit ni Shirley ang Primordial Flame. Natabla nito si Mina dahil ang apoy ang isa sa hindi kayang sanggain ng vampira. Pagkabangon ni Nemo ay naalala niya ang napaginipan niya nung isang araw at nagparamdam din sa kanya ang kanyang hero. May naisip na paraan si Nemo at gusto nitong gamitin muli ni Shirley ang apoy nito kay Mina para magawa niya ang kanyang plano. Gamit ang mga bagong pinalabas na vices ay inatake ni Mina si Nemo hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Shirley na mahawakan si Mina at gamitin ang Kaiser Phoenix. Dito na ginamit ni Nemo ang Legis Breaker at matagumpay nilang natalo si Mina. Isang araw ay inimbestigahan naman ni Garrett ang tungkol sa dating library ng eskwelahan na nasunog. Ayon kay Sephitia na ang head librarian nung panahon na yun ay isa umanong double agent ng vices. Nagngangalan itong Genius at ang hero na si Eunomia umano ang tumalo dito. At simula din nun ay may sabi-sabi na may sumpa ang lugar na ito. Pagkalabas ni Garrett ng library ay dumating naman dito si Claire na may iniabot sa kanya ng mga papel na naglalaman ng mga impormasyon tungkol din sa lumang library. Dahil papalapit na ang school festival ay napapag-usapan na din nila ang sayawan na magaganap. Habang kausap ni Nemo sila Joe at Gildan sa mga gustong nilang makapare sa sayaw ay lumapit sa kanila si Shirley. Tinanong nito si Nemo kung may kapares na ito sa sayaw at dahil wala pang maisip si Nemo ay niyaya nito si Nemo para maging kapares nito na ikinagulat naman nila Joe at Gildan. Hindi sila makapaniwala sa narinig nila mula kay Shirley kaya hinala nila na may tinatagong sekreto sila Nemo at Shirley. Nagpulong naman ang 7 nights para sa event ng Student Council. Habang nag-iisip sila ng kanilang gagawin ay nagpa siya si Garrett na lumabas dahil may aasikasuhin pa umano itong pag-iimbestiga sa mga vices na umaaligid sa loob ng eskwelahan. Pero nangako naman ito na tutulong sa festival kung kinakailangan. Pagkalabas niya ay nilapitan siya ni Claire para ialok nito sa kanya ang tulong nito. Pero bilang kapalit ay gusto sana ni Claire na maging kapareha siya sa festival. Pagsapit ng araw ng festival ay nauwi na lang sa cafe ang student council. Dito na din tinanong ni Faria si Nemo kung may makakapareha ito sa sayaw. Dahil narinig ito ni Shirley ay hiningi na din ito ang sagot ni Nemo. Ngunit dahil inutusan si Nemo ni Gilden na dalhin ang pagkain kay Sephitia ay hindi nito nasagot ang dalawa. Pinuntahan naman ni Claire ang lumang library para imbestigahan ito at baka may makita siya dito na makakatulong kay Gareth. Ilang sandali lang ay bigla siyang nahulog at may nakita siyang pinto sa pinagbagsakan niya. Nagawa niya itong mabuksan at pagkapasok niya dito ay nakita niya ang mas marami pang libro dito. Nakita niya sa altar ang isang libro na nagliliwanag at nang hawakan niya ito ay bigla na lang siyang napasigaw. Kinausap ni Nemo si Shirley para imungkahi dito na si Ellen na lang umano ang yayain nito. Ito ay dahil nakikita niya ang nararamdaman ni Shirley kay Ellen. Dahil dito ay nagpasya din si Nemo na si Faria ang isasayaw niya. Kinagabihan habang nagsasayawan na ang iba ay nagtataka naman si Garrett na wala pa si Claire. Ilang sandali lang ay dumating na ito at kaagad silang sumayaw bago pa ito matapos. Habang sumasayaw na sila ay napansin ni Garrett ang parang kristal na unti-unting pumapalibot sa buong katawan ni Claire. Dito na isa-isang naputol ang ibang parte ng katawan ni Claire dahilan para ikasawi niya ito. Sa araw ng libing ni Claire ay hindi humarap dito si Gareth. Nakita ito ni Nemo na nasa likod ng puno kaya nilapitan niya ito. Ayon kay Gareth ay dahil umano sa kanya kaya ganito ang nangyari kay Claire.
Dahil dito ay sisiguraduhin niyang hahanapin niya ang gumawa nito kay Claire. Ipinatawag naman si Faria ng chairman ng academy at ibang matataas na opisyal at ipinakita ng mga ito sa kanya ang kasalukuyang nangyayari sa Burgot Volcano. Ayon sa mga ito ay may nadiskubring underground facility sa lugar na ito. Ipinakita din nila ang mga syudad na inatake ng mga Phyces nung nakaraang taon na nakapalibot sa bulkan. Dito na din napasok ang pagkasira ng Silver Hourglass nung isang araw. Plano ng mga ito na magsagawa ng all-out na pag-atake ang Grand Seed bago pa magamit ng mga Phyces ang kapangyarihan ng Silver Hourglass. Nalaman na din umano nila na nasa underground facility ang leader ng mga Phyces na si Ames. Dahil na din sa mga insidenteng naganap sa loob ng eskwelahan ay siguradong may kalaban din na nagtatago sa eskwelahan. Nagpasya si Faria na sundin ang gusto ng mga ito at bumuo ng squad para sa pag-atake. Kinagabihan ay nagulat siya nang biglang magpakita ni Eunomiya sa kanya. Sinabihan siya nito na kung matapos na ang labanan ay kailangan niya umanong ihayag ang katotohanan ng dating library na ipinagtaka niya. Sumapit na ang araw ng kanilang pag-atake sa Burgot Volcano. Naatasan sila Joe at Gilden na mauna dito at pamunuan ang hukbo na kaagad lumusab pagkabigay ng hudyat ni Faria. Ilang sandali lang ay bumaba na din sila Nemo para umatake. Naatasan ni Faria si Ellen na magpaiwan at samahan sila Joe at Gilden habang silang tatlo naman ay nagpatuloy sa templo ng kalaban. Nang makarating sila sa isang silid ay bigla silang inatake dito. Katapos ay nagpakita sa kanila sila Rida, Volix at Castrace na ikinagulat nila dahil parang mga successors din ang mga ito. Ayon kay Rida ay sila umano ang napili ni Nestra para sa bagong mundo na ililikha nito. Hawak ni Rida ang kapangyarihan mula sa Immortal Empress na si Irene. Hawak naman ni Volix ang kapangyarihan ng hero na si Mercure. At si Castrace naman ang may hawak sa Knight of Destruction na si Delons. Habang nilalabanan nila ang tatlong ito ay patuloy pa din ang labanan na nagaganap sa labas. Dahil mas epektibo ang Seven Knights kung sama-sama silang lumalaban ay pinilit ni Nemo na makaalis mula kay Castrace at puntahan si Faria. Pinagtulungan nila si Rida ngunit ilang sandali lang ay nakarating kaagad dito si Castrace. Nagalit si Rida dahil matagal na dumating si Castrace ngunit ayon kay Castrace ay hindi umano siya nagpunta dito para tulungan si Rida. Pagka-atake nito kay Nemo ay tumilapon si Nemo papunta kay Rida. Muli itong umatake kahit nandito si Rida ngunit napigilan ito ni Nemo. Pinapanood naman ni Ames ang mga nagaganap na labanan sa iba't ibang banda ng pasilidad. Humiling ito ng kapangyarihan kay Nestra at ilang sandali lang ay mas lumakas pa sila Rida. Habang si Gareth naman ay pinuntahan ng lumang library para mag-imbestiga sa pagkamatay ni Claire. Pagkapasok niya ay nakita niya ang isang altar na may kapareho sa Phyces ang disenyo at dito na din nagsilabasan ang mga Phyces. Sa biglaang paglakas nila Rida ay napansin na din ng ibang estudyante na mas lumakas ang mga Phyces na nilalabanan nila. Nagawa nila Volix at Castrace na mabugbog sila Nemo ngunit nang sandaling mawala sa focus si Volix ay nagkaroon ng pagkakataon si Nemo na makaatake dito. Napurohan niya ito at nalito naman si Castrace dahilan para si Volix ang matamaan nito. Dito na din kumilos sila Faria at Shirley para tulungan si Nemo. Sa sobrang galit ni Volix ay nagwala ito kaya natamaan din nito si Castrace. Biglang nakaramdam ng hindi maganda ang mga ito at kasabay nito ang pagkakatanggal ng mga kadena sa kanilang mga hero. Ayon kay Faria ay dahil ito sa ayaw ng kanilang mga hero sa turing sa kanila bilang mga kasangkapan lamang. Ayon naman kay Rida na ito umano ang turo sa kanila ng kanilang pinuno na si Ames. Inatake ni Castrace si Nemo ngunit kaagad na umaksyon si Shirley para protektahan si Nemo. Nagawa ni Nemo na magapos si Castrace at gamit ang Kaiser Phoenix ni Shirley ay natalo nila si Castrace. Sa sobrang takot ni Volix ay mabilis itong tumakbo palayo. Sinabihan ni Nemo sila Faria at Shirley na mauna na sila sa templo at siya na umano ang bahala kay Rida. Dahil sa tiwala ni Faria kay Nemo ay sinunod nila ang gusto nito. Pagkaalis ng mga ito ay dito na sinabi ni Nemo kay Rida na para na din umano silang magkakapatid. Dito lang napagtanto ni Rida na katulad din sa kanila si Nemo na isa ding artificial successor. Inatake nito si Nemo habang tinatanong din ito kung bakit ito nagbago at nagtraidor na ayon naman kay Nemo ay dahil gusto niya ng bagong buhay. Nang mapabagsak ni Rida si Nemo ay nagawa naman ni Nemo na matadyakan si Rida. Hindi na magawang makagalaw pa ni Rida habang nakikita niya na sinusugod siya ni Nemo. Bigla niyang narinig ang boses ng hero niya kaya nabigyan siya nito ng kapangyarihan. Nalaman kaagad ni Nemo na narinig ni Rida ang boses ng kanyang hero. Para sa kanya na kaya hindi na tulad si Rida kina Volix at Castrace ay may tiwala umano si Rida sa hero nito. Dahil sa mga nasabi ni Nemo ay nagawa niyang mapapayag si Rida na sumapi sa kanila para labanan si Ames at mga Phyces.
Nang makarating si Volix kay Amos ay humingi kagad ito ng tulong dito para makontrol niya muli ang kapangyarihan ng hero. Ngunit wala na palang pakialam sa kanila si Amos dahil nakita na pala nito ang totoong Son of Destruction na hinahanap nito. Dagdag pa niya na malapit na itong dumating habang pinagmamasdan sila Nemo at Rida. Dito na din siya nagpasya na iligpit na si Volix dahil wala na itong pakinabang sa kanya. Ilang sandali lang ay dumating na din dito sila Faria at Shirley. Habang nilalabanan ni Garrett ang mga Phyces ay dumating dito si Sephitia para tulungan siya. Nang magawa nilang makalayo sa mga Phyces ay ipinakita ni Sephitia ang natuklasan nito tungkol kay Nemo. Nilabanan nila Faria at Shirley si Amos ngunit kahit napupurohan nila ito ay hindi ito tinatablan at mabilis lang din gumagaling ang sugat nito. Dito na nila nalaman na ginagamit ni Amos ang kapangyarihan ng Silver Hourglass para mamanipula at makontrol ang oras. Tinuturing ni Amos ang kanyang sarili na siyang nag-iisang totoong hero sa makabagong panahon. Nagawa nito na mapurohan si Faria ngunit sakto namang dumating si Nemo at nasalo si Faria. Nang maubos ng grupo nila Joe at Gilden ang mga kalaban sa kinaroroonan nila ay kaagad silang nagtungo sa ritual site na siyang ginagamit ng mga Phyces para kunin ang kapangyarihan ng Silver Hourglass. Inilagay nila dito ang Hourglass na isa sa misyon na ibinigay sa kanila ni Ellen. Napaisip naman si Joe kung bakit hindi sinabi sa kanila ang ibang detalye sa misyon nila dito. Natutuwa naman si Amos sa pagbabalik ng sinasabi niyang Son of Destruction at ito pala ay si Nemo. Dito lang din nalaman ni Rida na ginawang mga pain lang sila ni Amos bilang paghahanda sa pagdating ng totoong Son of Destruction. Nang makita nito si Volix na nakahandusay sa tabi ay nagalit ito at inatake si Amos. Nagawa niyang matamaan si Amos ngunit hindi din ito umubra at ginantihan lang siya nito. Balak ni Amos na isakripisyo ang Son of Destruction dahil ito ang mag-uudyok sa pagdating ng God of Destruction. Matapos nitong mapabagsak ang lahat ay sinimulan na nitong gisingin ang totoong katauhan ni Nemo. Ngunit may biglang dumating dito kaya napahinto si Amos at ito pala ay si Ellen. Gamit ang hourglass na nilagay nila Gilden sa ritual site at kapangyarihan ng hero ni Ellen na si Vanessa ay may nakahanda pala silang plano para matalo si Amos. Inumpisahan na ni Ellen na gamitin ang kapangyarihan ng hero niya at pinahinto niya ang oras. Kaya pagka-atake sa kanya ni Amos ay ibinalik lang niya ito kay Amos. Unti-unti ding nabasag ang suot na singsing ni Amos na may kapangyarihan ng Silver Hourglass. Hindi makapaniwala si Amos na alam ni Ellen ang kanyang trump card kaya sinabi ni Ellen na dahil umano nakita niya na ito. Nang tuluyan ng mabasag ang singsing ay nabalik na din sa normal ang braso ni Nemo. Ngunit nanghina naman si Ellen dahil sa sobrang paggamit ng kapangyarihan niya kaya bumagsak ito. Kaagad na inatake nila Nemo at Faria si Amos at nagagawa na nila itong masugatan. Habang nagpapalitan ng atake sila Faria at Amos ay inihahanda naman ni Nemo ang Legacy Breaker. Pinunterya ni Amos si Nemo ngunit nagawa ni Rida na mapigilan ito. Nang pakawalan na ni Nemo ang Legacy Breaker ay sinubukan pa ni Amos na sanggain ito ngunit sa sobrang lakas nito ay tumagos pa din ito sa kanya. Dahil dito ay isa-isa na ding nagsibagsakan ang mga Phyces sa labas. Sa pagkatalo ng pinuno ng mga Phyces ay nasabi din ni Nemo na tapos na din umano ang kanyang papel na ipinagtaka ni Faria. Unti-unti namang gumuguho ang templo kaya kumilos kagad sila para lumabas. Ayaw naman ni Rida na sumama kina Nemo at bago ito umalis ay binalaan nito si Nemo dahil sa pagkakapili dito bilang Son of Destruction at hindi na umano ito mababago. Matagumpay na nakalabas ng templo sila Nemo at bumalik na sila sa Grand Seed. Hindi nila alam na buhay pa pala si Amos dahil nagamit pa nito ang kapangyarihan ng Silver Hourglass. Ngunit unti-unti naman siyang nababalot ng kristal na katulad ng nangyari kay Claire. Dito na nagpakita si Sephitia na kasabwat pala ni Amos at siyang nagbigay ng maling pangitain na magtatagumpay si Amos. Plano lang pala ni Sephitia na pamunuan ng maayos ni Amos ang Phyces at nagampanan naman ito ni Amos dahil naniwala ito sa maling pangitain ni Sephitia. Ilang sandali lang ay tuluyan ang napuno ng kristal ang buong katawan ni Amos. Hindi naman alam ni Sephitia na nandito pa pala si Rida at narinig ang pinag-usapan nila ni Amos. Nang makarating sila Nemo sa Grand Seed ay bigla silang pinalibutan ng mga estudyante. Nandito din si Garrett at tinutukan ng espada si Nemo dahil alam na nito ang totoong katauhan ni Nemo. Napagbintangan din si Nemo na siyang may salarin sa nangyari kay Gilden at sa pagkamatay ni Claire. Dahil dito ay ikinulong muna nila si Nemo habang patuloy pa ang pag-iimbestiga dito. Binisita siya nila Faria at nalaman nila Faria na ang sinasabing cursed hero at double agent na si Genius ang hero ni Nemo. Hinala nila na ang sinasabing sumpa sa lumang library ang siyang kapangyarihan ni Genius.
Nagpulong ang student council at ipinakita ni Garrett sa kanila ang ginawang investigasyon ni Sephitia at ng Lupon kung saan makikita na katulad ni Nemo ang tatlong artificial successors na nakalaban nila sa Bergot Volcano. Hindi naman sang-ayon si Gilden sa ginagawang pagtrato ng eskwelahan kay Nemo. Para sa iba naman ay kailangan nilang gawin ito kay Nemo habang hindi pa sila sigurado kung kakampi ba o kalaban si Nemo at baka magdulot din ito para magpanik ang mga estudyante. Umalis na lang dito si Gilden at siya na lang umano ang magliligtas kay Nemo. Binisita ni Garrett si Nemo at sinisisi ito sa pagkamatay ni Claire ngunit ayon kay Nemo ay wala siyang kinalaman dito. Dito na inamin ni Nemo ang totoo niyang katauhan bilang isang artificial successor na nilikha ng Physis. Naikwento niya ang mga naaalala niya habang nasa pasilidad pa siya ni Ames. Nang makita niya ang isa sa kanila na nasawi kaagad ay nakaramdam siya ng takot na mamatay na parang isa na din siyang tao. May naririnig din siyang boses at nasabi niya sa sarili niya na gusto niyang mabuhay. Hindi naman naniniwala si Garrett sa mga sinasabi ni Nemo at hindi siya masisisi ni Nemo dahil ganun din umano ang mararamdaman niya sakaling nasa kalagayan siya ni Garrett. Dito na sinabi ni Nemo na iligpit na lang siya ngunit hindi ito magawa ni Garrett. Kinausap ni Faria si Eunomia para tanungin ang totoong nangyari sa lumang library. Ipinakita ni Eunomia ang sumpa sa kamay nito at nababahala siya na baka matulad din dito si Faria kung pilitin itong malaman ang katotohanan sa nakaraan. Ngunit buo na ang loob ni Faria na malaman ang totoo dahil gusto niyang iligtas si Nemo. Dahil dito ay dinala siya ni Eunomia kung saan nagsimula ang lahat. Pinapasok siya sa silid na pinasukan din ni Claire at nakita din niya dito ang libro na nagliliwanag. Kinausap naman ni Gilden ang isang mataas na opisyal ng eskwelahan para humingi ng tulong dito. Pagkalabas niya ay nakita niya si Shirley na narinig ang pinag-usapan nila ng opisyal. May plano din pala itong makipagtulungan kay Gilden para iligtas si Nemo. Sa paghahanap ni Faria ng katotohanan ay pinuntahan din niya ang bayan kung saan ipinanganak si Nemo. Pinasok niya ang bahay nila Nemo at nakita niya dito ang litrato ni Nemo kasama ang mga magulang nito. Nang mapunta siya sa plaza ay may nakita siyang bagay na nakita niya din na suot ni Nemo sa litrato. Biglang may umatake sa kanya at ito pala ay si Rida. Akala ni Rida ay sinusundan siya ni Faria at ng Seven Knights. Naglaban silang dalawa hanggang sa gamitin ni Faria ang kanyang Purification Thunderfire dahilan para mapabagsak niya si Rida. Pinilit ni Rida na bumangon at humiling ng kapangyarihan sa hero niya. Habang sa Grand Seed naman ay isasagawa na ang pag-execute kay Nemo. Bago pa nila ito maisagawa ay dumating dito sila Gilden at Shirley dala-dala ang Imperial Order mula sa mainland. Ngunit ayon kay Sephitia ay huli na ang lahat para dito at kailangan ng iligpit si Nemo. Pagka-atake nila Garrett at Joe ay biglang dumating dito si Faria na sinangga ang atake ni Garrett. Ayon kay Faria ay alam niya na umano ang katotohanan at malinaw na sa kanya ang lahat. Ipinakita nito kay Nemo ang nakita niya sa bayan nila Nemo. Dito na sinabi ni Nemo na pinatay niya ang totoong Nemo at kinuha ang anyo at memorya nito. Handa na siya na tanggapin ang parusang ipapataw sa kanya ngunit nanindigan pa din si Faria na proprotektahan niya si Nemo. Nilabanan ni Faria sila Garrett at Joe at ilang sandali lang ay dumating dito ang airship ni Faria. Inatake ito ni Joe ngunit hindi niya alam na nandito din pala si Rida at naunahan siya ng atake. Dahil dito ay matagumpay na nakasakay sila Nemo at kaagad silang umalis dito. Dito na din nalaman ni Nemo na kasabwat ng Physis si Sephitia. Matapos matalo ni Faria si Rida ay sinabi ni Rida kay Faria ang narinig nito na pag-uusap nila Ames at Sephitia. Biglang naalog ang kanilang sinasakyan at nakita nila ang kapangyarihan ng Physis na nanggagaling mula sa lumang library. Dahil dito ay mas lalong nagalit si Garrett kay Nemo dahil iniisip nito na kagagawan ito ng hero ni Nemo na si Genius. Gagawin niya umano ang lahat na paraan para mailigpit si Nemo. Pumunta siya kay Sephitia na siya namang inaasahan ni Sephitia at humingi ng tulong dito para mabigyan siya ng dagdag na kapangyarihan para mailigpit niya si Nemo. Kagad namang inumpisahan ni Sephitia na sundin ang kahilingan ni Garrett. Nang magkausap muli sila Faria at Nemo ay ipinakita ni Faria ang sumpa na natanggap niya dahil sa dedikasyon niyang malaman ang totoong nangyari sa lumang library. Dagdag pa niya na nung una ay gusto lang niyang protektahan si Nemo dahil misyon niya ito bilang isang successor ngunit tuwing magkasama sila ay pakiramdam niya na makakalaya na siya mula sa misyon na ito. Nang malapit na sila Faria sa lumang library ay bumaba na sila para puntahan ito. Hinaranggan naman sila dito ni Joe kasama sila Shirley at Gilden. Gusto nilang makuha si Nemo dahil umano sa hero nito na si Genius. Pagkalusob ni Joe ay pinigilan nito ni Rida at pinauna nito sila Nemo at Faria. Kagad silang umalis dito at mag-isang hinarap ni Rida ang tatlo.
Dito na sinabi ni Rida na si Sephitia ang utak sa paggawa ng mga artificial successor kagaya nila ni Nemo. Hindi naniniwala si Ju kay Rida ngunit sila Shirley at Gilden ay may mga katanungan din kay Sephitia. Biglang may hindi magandang naramdaman si Ju at ilang sandali lang ay nalagay na din ito sa posesyon at alam niyang dahil ito sa ginawa ni Sephitia sa kanya. Pinalis ni Gilden sila Shirley at Rida para sundan sila Nemo at mag-isa niyang hinarap si Ju. Nang makarating sila Nemo at Faria sa lumang library ay kaagad silang pumasok dito. Napunta sila sa altar na may libro kung saan nanggagaling ang kapangyarihan ng Physis na lumalabas dito. Nagpakita dito si Eunomia at ayon sa kanya ay ito ang Book of Time at selyo na iniwan ni Genius. Dagdag pa niya na pwede na nilang sabihin ngayon ang lahat at dito na din nagpakita si Genius. Ayon kay Genius ay humina na ang selyo sa Book of Time dahil sa power of destruction. Dito lang nila nalaman na isang kasinungalingan lang ang pagkakaalam ng lahat na si Genius ang naglagay ng sumpa para iwasan ang lugar na ito. Dahil ang mga malapit ng malaman ang katotohanan ay kaagad na binubura dito sa mundo. Ikwento ni Eunomia ang araw ng labanan nila ni Genius ang mga Physis sa library na ito. Isinakripisyo ni Genius ang kanyang sarili para magsilbing selyo at mapigilan ang Vortex of Destruction. Nagtaka sila Faria kung bakit alam ni Sephitia ang lahat kung namamatay din kaagad ang nakakadiskubre ng katotohanan. Dito na nagpakita si Sephitia at sinagot sila Faria na nandun din siya nung araw na iyon. Tinanong ni Faria si Sephitia kung paano ito nangyari na ilang daang taon na ang nakakaraan ng mangyari ito. Dito na naikwento ni Sephitia na niligpit siya ni Genius nung araw na yun ngunit nagagawa niyang magpalipat-lipat ng katawan kaya hanggang ngayon ay nabubuhay pa din siya. Gusto niyang iligpit si Nemo dahil bagamat si Nemo lang ang kayang magtanggal ng selyo sa Book of Time ay siya lang din ang pwedeng ipalit dito. Pinagtulungan na atikihin nila Nemo at Faria si Sephitia ngunit dumating dito si Gareth na nagawang maputol ang isang kamay ni Nemo. Katapos ay sinundan pa niya ito ng atake hanggang sa bumagsak na si Nemo. Dahil dito ay tuluyan ang nabuwag ang selyo at hindi naman alam ni Gareth na aatakihin din pala siya ni Sephitia. Ngunit ilang sandali lang ay dumating dito si Ellen at gamit ang kapangyarihan nito ay binalik nito ang oras. Katapos ay ginamit nito ang kapangyarihan ng Silver Hourglass para maibalik ang katawan ni Nemo. Muling nagamit ni Nemo ang succession habang si Ellen naman ay bumagsak dahil sa panghihina. Pinagplanuhan na din pala itong lahat ni Ellen simula pa nung nasa Bergot Volcano pa sila. Hinigop ni Sephitia ang libro at nagtransform ito bilang halimaw. Nagawa naman ni Gilden na matalo si Ju at natanggap na din ni Ju na isang kalaban si Sephitia. Bigla silang nakaramdam ng lindol at lumabas sa lumang library ang anyong halimaw na si Sephitia. Nagpalabas ito ng maraming Physis at inatake ang mga opisyal ng eskwelahan at mga estudyante. Kaagad na nagtungo dito sila Gilden at Ju at ilang sandali lang ay dumating na din dito sila Faria at Nemo para labanan ang mga Physis. Nagpakita kay Nemo si Genius at sinabihan siya nito kung ano ang gagawin para matalo si Sephitia. Nang matatamaan na si Nemo ng atake ni Sephitia ay sinangga ito ni Rida. Dumating na din dito sila Gilden at Ju para tulungan sila. Habang si Shirley naman ay pinuntahan si Ellen at alam ni Shirley na ilang oras na lang ang nalalabi kay Ellen dahil sa paggamit nito ng time control. Dahil ayaw itong mangyari ni Shirley ay gusto nitong ipainom kay Ellen ang dugo nito para maging vampira na din ito at maging immortal. Nang lalapitan na nila Nemo at Faria ang halimaw ay naharangan sila ng kapangyarihan nito. Biglang dumating dito si Gareth at isinakripisyo ang sarili nito para magawa ng madadaanan sila Nemo. Dahil dito ay nagawa nila Nemo na makalapit sa halimaw at pagkaakyat nila ay nakaharap nila si Sephitia. Pinagtulungan nila itong atikihin ngunit hindi umuubra ang kanilang mga atake dito. Pagkaatake ni Sephitia ay nahulog dito si Faria na kaagad namang iniligtas ni Nemo. Dito na din ginamit ni Nemo ang Leges Breaker at mas pinalakas nila ito sa tulong din ng kapangyarihan ni Faria. Sinubukan itong tapatan ni Sephitia ngunit ilang sandali lang ay nanaig pa din ang pinagsamang kapangyarihan nila Nemo at Faria. Nagawa pa ni Sephitia na makaligtas dito at dito na nagtransform si Nemo sa orihinal na anyo nito. Naglaban sila muli ni Sephitia at habang nagpapalitan sila ng mga atake ay naalala muli ni Nemo ang araw nang iligtas siya ng totoong Nemo. Patuloy ang palitan nila ng mga atake hanggang pareho silang nagtamo ng matinding pinsala. Nagpakita dito si Genius at ginamit muli nito ang kapangyarihan nito para maselyo ang Vortex of Destruction at tuluyan na nilang natalo si Sephitia. Makalipas ang ilang araw ay nagpasya si Rida na mag-aaral na din sa Grand Seed. Pagkalabas ni Gareth ng hospital ay sinalubong naman siya nila Ju at humingi din ng tawad si Gareth sa mga ito dahil sa mga ginawa niya. Habang sila Nemo at Faria naman ay nagpasyang umalis ng Grand Seed dala-dala ang Book of Time.
Dito na nagtatapos ang huling episode ng Seven Knights Revolution. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video.